Magandang araw sa inyo mga kabansa. Mag-subscribe kayo sa Ado Paglinawan dito sa YouTube channel. At ang una nating topic na tatalakayin ay tungkol dito kay Saldico na missing in action at mukhang hindi na po babalik ng Pilipinas. Ang pinag-iimutok po ng bultse ng marami ay kung gaano kabilis na kidnap at napaalis at napadala sa dahig si Tatay Digong ay ito naman si Arnie Teves ay na-extradite din mula sa Timor-Leste. Ay dito naman kay Saldico ay para balang wala namang urgency mga kabansa, no? At nabalita umalis na sa Amerika, nagpunta Singapore, dumalong Dubai, at siguro ngayon nasa Madrid na o kung saan. Ay hindi natin malaman dahil ito po ay may bahay sa France yata no? So, ang Independent Commission on Infrastructure for the meantime ay nagsasabi na baka hindi naabutan ang dalawang eroplano ni Saldico dahil wala na raw ito rin sa Pilipinas. Pero nandito pa raw yung mga helicopter at iba pang mga assets ng kanyang aviation company na ang pangalan ay Missibis. Ayan, dala-dala na niya ang pera, mga kabansa. At siya ay naglalayag na para ilabada na ang nakaw na yaman. Ang nadambong na kung ilang bilyong piso, mga kabansa. At di umano, ay kung paano pa gagawin niya sa labas kung hindi ilipat-lipat ang mga salapi na yan. Bakit? Wala pang summons. At kung meron man, ay bakit postpone pa yata mga hearings? At saka wala namang contempt. Wala namang desisyon to issue a warrant of arrest. Walang cancellation ng passport. Bakit pagka hindi pabor sa kanila ay para hinihila ang paa sa kalsada, no? Sa English, dragging their feet. Wala po yata ang intensyon na ibalik si Saldico. Pero mga kabansa, despite that, nagpahayag na si Saldico mula abroad na hindi siya ang mastermind, mga kabansa. At siya ay sabi niya hindi niya kaya dahil wala namang power ang kanyang pirma. Hindi niya kaya na pumirma sa budget. Sino ho ba yung pumirma sa budget para ito ay maging batas? Hindi po ba si Bongbong Marcos? At hindi naman daw siya makakakilos sa pababang kapulungan ng Kongreso kung hindi siya pag-uutusan ng kanyang among dating speaker na si Martin Romualdez. So yan mga kabansa, fill in the blanks tayo. Pero at least sinabi na ni Saldico na hindi siya ang mastermind. So, abangan ang susunod na kabanata. Marami pang pwedeng mangyari dito. Kaya lang, namumula ho ang Senado sa Blue Ribbon Committee dahil hindi pa malaman kung pagpapatuloy ang mga hearings. For the meantime, humawak muna kayo dyan sa inyong mga sinturon. At abangan natin. Kayo ba ay papayag na magkaganito na lamang ang sitwasyon? Kayo ba ay papayag na itong mga magdurugas, itong mga mangungurap, itong mga madudulas, itong mga swapang, itong mga gahaman at mga mandarambong na lamang ang magpapatakbo
ng ating gobyerno. Ang politika po natin ngayon ay tumatagilid na. We are almost in the state of a failed state. Meaning, ang ating politika ay malapit ng itulak sa bahin ng ating ekonomiya. Paano na tayo ngayon? Paano na ang sambayanang Pilipino? Samantala, ayaw pa mag-resign ng mga totoong mastermind. Ayaw pa, tumatanggi pa sa kanilang responsibilidad. At ang sinasabi pa ay kung sila ay aalisin, ay sila rin daw ang pipili ng papalit sa kanila. Terrible naman mga kabansa. Para naman hindi tayo isang demokrasya. Para naman tayo hindi nag-eleksyon. Para naman tayo walang pangalawang pangulo. Bakit sila rin nalandambong, nagwalangya, nagterorista ng sambayan ng Pilipino ay sila rin ang pipili ng papalit? Bakit? Dahil ba ang puwersa ay nasa payroll nila? Dahil ba mga kapangyarihan na dapat ay maging protektor ng sambayanan at ng Estado ay binabayaran din nila? Well, the meantime, mga kabansa, ang balita ay si Romualdez. Romualdez, mga kabansa. Walang iba kundi nag-iisang tambaluslos ay tumakas na rin. Dahil nga ang bagal ng sitwasyon. Pero sabi ni Ginoong Rodante Marcoleta na nagsisilbing ilaw sa kadiliman ito ay ang taong bayan ay matalino. That despite the fact na lahat ng paraan para ilihis ang responsibilidad sa issue ito at sa skandalo ito ay putok sa social media, mga kabansa. Kung sino talaga ang mga salarin, kung sino talaga ang mga demonyo, kung sino talaga ang mga vampira na humuhutot ng dugo ng sambayanan. Unahin natin itong si Ping Lacson at si Tito Soto. Kung natatandaan ninyo, inagaw nila ang liderato ng mataas na kapulungan. Pero ano ang kanilang ginagawa? Ang kanilang ginagawa ay hindi para matuntun ang punot dulo ng sitwasyon, kung hindi, mga kabansa, ilihis, palayo kay Saldico, ilihis, palayo kay Martin Romualdez, ilihis, palayo sa Malacanang, ilihis kay Marcos at sa kanyang may bahay. Ang skandalong ito. Ano kaya mga sinasabi? Hindi raw pwedeng pasiputin ang mga membro ng mababang kapulungan sa Senado because of parliamentary courtesy. Siya lang naman nagsasabi niyan. Unang-una, kung papayag ang mababang kapulungan na sumipot ang mga membro nila sa mataas na kapulungan, bakit nila pagbabawal? Pangalawa, kung voluntaryo na mga haharap ang mga congressman na walang jures at hindi naman i-involve ang mababang kapulungan, bakit hindi pwede? Pangalawa, kung talaga kanilang mga testimonya ay magpapatunay at makapagbubukas ng mga pintuan ukol sa investigasyong napipinto, bakit hindi sila pwede? Mukhang nakukuha na itong malilig na naman tayo dito, mga kabansa. Humihingi ang sambayanan ng resibo, iwas pusoy ang nangyayari dito kay Pinky Lacson ba? Ang tawag ko nga Pandora Lacson na dahil the Pandora's box has been opened. Ayan. So, pinagbibintangan pa nila itong si Marcoleta na may
vested interest sa insurance. Ako ho ay insurance executive. Lisensyado ho ako dyan. Alam ko kung anong tama at hindi. Ito naman si Soto na sinasabi. Lahat daw ng senador ay may exemption. Aba, para bang lahat na lang ng amendment ay masama. Pagkatapos siya rin nagsasabi na mayroong exemption, mayroong institutional amendment, saan ho ba nahuhuli ang mga sinungaling? Kundi sa pagdili-dali na pagsasabi ng totoo. Let us get to the bottom of this, Lacson and Soto. Kung hindi, yung chismis na nasagdap ni Jaime Marcos na kayo ay dapat paltala. Pero, wait a minute. Yan po ang isusunod natin sa topic maya-maya. So, humawak lamang kayo, sinturon, mag-subscribe tayo, like, and share. At Ado Paglinawan. Maraming salamat po.